Ito ang DXIC 711 sa Iligan, numero 1, Tatak RMN. Salamat kayo ng buntaga. Ikaw nagapanalangin karon sa tanan nga nagapaminaw, ikan sa Kabisayan o dinhi sa Mindanao o bisan pa sa tibok kalibutan pinagi sa Austrum Radio. Salamat ka kining broadcast, maabot kini sa bisan asa o magdala kining gahom nga mga panalangin sa tanan karon nga nagapaminaw. Daghang salamat amahan nga labit mo sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Praise God. Good morning sa tanan nato magkaigsuonan nga nagapaminaw kini si Pastor Rudy Isip ang angkolman ng maong program sa Throne of Grace Global Fellowship namutang sa May Gonzales Simino Building 4 Tubod Highway, Iligan City. Kung nakaning buntaga dora sa Iligan City, ako kang imbitahon sa Throne of Grace Global Fellowship. Dili kini usa ka religion mga kaigsuonan, pero usa kini ka movement may tungod sa spiritual espirituhanon nga kalihukan mga kaigsuonan. So kung ikaw nakinahanglan mga pag-ampo, nakinahanglan og tabang pang spiritual pag-establish sa atong altar of incense in the family, in personal life, sa atong city and nation, mga kaigsuonan mo kini nga among gidagan among transformation, community transformation. So mga kaigsuonan, imbitahon ka nako, no? Diya sa Throne of Grace Global Fellowship, 9 o'clock magsugod karong adlaw. Diya sa may Dicen Building, Pag-ibig Office of sa PhilHealth, nata sa taas mo yung saka lamang kay nagahulat ang mga ushers kanimo, pag-alalay kanimo ngadto sa lingkuranan. Welcome ka nining adlaw. Og alang sa atong kaigsuonan, ayo kalimot sa ato ang after our service this morning, we have training for establishing altar of incense in our personal life, in our family, nation, and even our own city. So, ay kalimot 1:30 mag-start na karong hapon. So, welcome everyone nga mo-appeal sa maong training sa establishing altar of incense, mga igsoon. Nagpasalamat kita sa mga kaigsuonan nga nagahimo kanunay pag-alalay kanato aron magpadayon ang ato ang program, scholarship program sa mga kabataan. And praise God nga ang mga kabataan, hallelujah, doon na sila panginhanglan sa CET uniforms o sa PE, mga kaigsunan. Kung doon na mo yung mga sa inyong panimalay nga mga wala na magamit, no? Pahibala kami kay ato kining dadon nga to sa mga kabataan nga naa sa garbage site, mga igsoon nga atong gipa-eskwela. So kanang mga CET uniforms para sa high school, no? Gamit kayo na, no? Pahibala lang niyo, no? Tawag lang sa akong cellphone number 0919-819-7708. So niining tuiga doon na kita high school, I think 5 ka 4th year, no? O kinahanglan kita gyud mga sapatos, kinahanglan kita og city uniforms, o bisan pa kanang sa PE uniforms. Kung naamo diya sa inyong panimalay nga wa na magamit, malipay kami sa pagduaw sa imong panimalay, o tawagan nimo kami aron sa inyo na mapuntahan na mo sa inyong panimalay. Sulat lang ng cellphone number 0919-819-7708.
Muna ako ang number, no? Kung maka-text ka mo mga igsoon, kanang inyong ipadala, sigurado nga moabot ka na ngadto sa mga bata nga naa sa Santiago, no, nga atong ipa-eskwela. Salamat sa Ginoo. Ug mining adlaw mga kaigsunan dunay family altar explosion nga pagahimoon, no, family altar nga exposition teaching mga kaigsunan karong buntag diha sa Throne of Grace Global Fellowship. Muna nga ayaw gid mo pag-absent kamong mga kaigsunan, kay madunggan ninyo kini nga exposition may tungod sa family altar. Muna ang atong gikinahanglan sa tumong panahon karon. So magsugod 9 o'clock, no, unyang gabi 4 o'clock ang mga youth, and sa Wednesday doon tayo midweek prayer meeting, mga kaigsunan, no, alas 6 magsugod. Ug doon na tayo mga prayer groups nga nagahimo niini kada Lunes alas 3 sa kadlawon, o sa Martes mga staff ang ampo. So Wednesday sa gabi ang women's, no, nadia sa Huwebes sila 3 o'clock in the morning, tuaw nga tos Ginoo. Unya sa Friday ang mga youth nga mga babae, mga youth nga mga laki sa Saturday. So welcome kayo mga kaigsunan, inyong mga prayer request. Doon na niya tayo mga website, no, pwede nyong isulat unya dito sa mga prayer request, no, isulat nyo dito sa atong website, no, tggf.org, tggfiligan.org. So mo ka na nga to ang website, ako niya nang isulat sa Facebook aron makita ninyo. So pwede nyo lang ma-open, no, ma-open ninyo ang tggfiligan.org. So welcome kayo, yung mga prayer request isulat lang dito, kay ang mga intercessory prayers himuon mga kaigsunan base sa mga prayer request nga gisulat dito sa atong website. Mato kita sa mensahe sa pulong sa Dios sa Matthew chapter 6 verse 10. Nagingon diha, "Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven." Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Now, we will continue in this study about watchmen, no, kanang gitawag og mga magbalantay. Sa gitawag kitang magbalantay kung magampo ka ng usa ka nakapaagi sa mga magbalantay, usa ka nakatrabaho sa magbalantay. Now si Jesus Christ nagingon siya, "Thy kingdom come." So this is a command and not a passive prayer. Kanang passive prayer ni nga naranan nimo kung madayon or dili, that is passive. Pero si Jesus Christ nagtudlo kanato sa pag-ampo sa Our Father who art in heaven, "Thy kingdom come," that is not a passive prayer, it is a command. Usa ka command. Now in Matthew chapter 6 verse 10, Jesus is teaching us to pray, "Thy kingdom come." The word "come" in Greek word is a command actually. It is not, "Oh Lord, your kingdom come." It is in the name of Jesus, "Let your kingdom come in this situation." So it's a command, not just a passive prayer. It's a command. Your kingdom come. Kining nga pag-ampo nga moabot unta ang imong kaharian, moabot ang imong gingharian, matuman imong tagbuot. Mga kaigsunan, that is a command. That just like you are commanding the heaven to release the kingdom of God to be fulfilled here on earth. Now nagpasabot ka na ng kaigsunan nga kung gustuhin gid nimo ang gingharian sa Dios moabot sa imong panimalay, moabot sa imong personal nga kinabuhi. Now let's go to the book of Romans chapter 8 verse 28. Now sa gigingon niya, "All things work together for good to them who are called according to His purposes." Ang tanang butang matuman, no? All things work together for good. Sa ito ba, tanang mahitabo, mahimo kining kaayuhan kanimo. Tanan nga mahitabo, mahimo kining kaayuhan kanato. Sa unsang pagi, sumala pa sa balang kasulatan nga all things, not some of these things, but all things. All things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. Is that true? Well, it's not true unless the previous verses
if you try to look at that verse, in verse 26 and 27 are in place unless there is intercession only after praying it through. Sa ito ba kanang all things work together for good, kung di na kita'y intercession gihimo, kung di na kita'y pag-ampo nga ginahimo mga igsoon, kana mahimong all things work together for good. Now verse 26, it says here, likewise the Spirit also helpeth our infirmities, for we know not what we should pray for us with, but the Spirit itself maketh intercession for us with groanings which cannot be uttered. And he that searches the hearts knoweth what is the mind of the Spirit, because he maketh intercession for the saints according to the will of God. So dili na ito nakita di ay nga dunay much intercession ginahimo ang 26 ug 27 sa dili pa moabot ang verse 28. Kung gusto kita nga matuman ang verse 28 nga all things work together for good, kinahanglan nga atong buhaton ang verse 26 and 27. Naging that likewise the Spirit also help our infirmities, for we know what we should pray, for we know not what we should pray for us with. Wa ta masayod unsa gyud ang atong lintunganay nga iampo. Unsa ang pinaka-bottom line sa atong mga prayer request na ay dili malitok sa mga pulong binisaya bisan tag-English, gawas kung ang language of the Spirit mo'y paghimuon. Sa ito maggamiton ta sa Espiritu sa pag-ampo ang atong bakba mga panglitok sa mga pulong sa Diyos nga kini mao'y kabubuton sa Ginoo, nga kanang atong giampo mga igsoon mo kanay kabubuton sa Diyos if it is in line in the prayer of the Spirit of God. So the Holy Spirit will use us to pray, to intercede. Gamiton ta sa Holy Spirit sa pag-intercede. Sa aton nagpasabot kini na kaigsunan nga dili kini automatic. Sama kang Elijah. Now example, Elijah stopped the rain in 1 Kings chapter 18 and James chapter 5. It was God's idea nga mahunong ang ulan o mabalik ang ulan. But Elijah had to travail, he had to intercede, he had to do it. His head between his knees, the traveling position. It was God who determined the mission to do that. Now, let us remember, my brothers and sisters, wala di ay automatic. Dili pwede nga ngayon ka naaral ko na sa Ginoo kung tumano na niya sa akong kinabuhi. Mga igsoon, gihatag sa Diyos kanato kini nga authority. Kinahanglan nga mag-ampo kita nga moabot sa atong kinabuhi. Kaya nga itong pag-ampo parang magnet nga musuyop sa kabubuton sa Diyos, nga ginharian sa Ginoo, matuman sa mong kinabuhi, matuman sa mong pamilya, o matuman sa atong syudad, bisan pa matuman sa atong nasod. Kana mo atong pag-ampo, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Kini mahitabo sa diha nga dunay much intercession. Kinahanglan nga di na tayo noon nga mga pag-ampo ngadto sa Dios. Mo kanay kabubuton sa Ginoo. Niabot man ang takna sa mga pag-ampo mga kaigsunan. Hallelujah. Dalaygon ang Dios kung ikaw dunay mga suliran sa kinabuhi. Mag-ampo tayo ang kabubuton sa Dios, matuman sa mga kinabuhi, nga magpuyo kang malinawan, malipayon. Uban ang kusog ug maayong panglawas, nagasa sa Dios kanato. Diyog kanako sa pagtuong pag-ampo nga ang Dios magapanalangin kanimo. Imo lamang buhaton itapion imong tuong kamot sa imong dugahan, o kung naa ang imong sakit, dito itapion ang imong kamot. Kaya kung magatuo nga ang Diyos, magapanalangin kanimo, ninimabot pag-ampo. Gamhanan nga Diyos, amahan nga walay katapusan. Salamat ay nagpadala si Kristo Jesus. Siya may nahimong intercessor. Siya may nahimo namang mananambal. Kung siya may espesyalista na makaayo isang pa sa mga imposible na mga kalatian sa amin. Dagang salamat po ng kamot milik kinimubo habang ang taas kini. Aron maghahis ka ng mga cancer, mga cancer, mga lawas ka na cancer.
lawas na dunay mga o sa pang mga sakit na nasa lawas sa mga tao. Pinagi sa pangalan ni Kristo Jesus. Ikaw na gayon, Ginoong Diyos, na pinaagi sa imong mga labog na ayo na kami. Kini nga kaayuhan atong gisulti din sa kahunan. Nga pinaagi sa kaluoy sa Diyos, muhumpang karon sa tanan nga nagapaminaw o magdawat ninyo ang kaluoy o grasya sa Ginoo, ang milagro sa kayo. Panilangin ang mga manlagat, ang mga mag-uuma, ang tanan nga dunay gitanghi. Salamat na imong panalanginan na muungkab sila sa ilang panginabang. Naagi sa pangalan ni Kristo Jesus, panalangin ang tanan nga nagapaminaw pinagi sa Eastern Region, sa tibuok kalibutan. Ginoong Diyos, daghang salamat sa imong pagpanalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Praise God. Igalang igsoon ninong buntaga ako nagatoy ang Diyos pagpanalangin kanino. Sulti ako ninong simunay nag-win sa pagpanalangin sa Diyos. Inikabot sa inyo ang sulat, sinabi sa imong pag-preach ka na po. Ang igsoon, ako kang kadadaan o sa kabalaang sulatan. New Testament Bible. O daghang salamat sa inyong pagminaw kini si Pastor Rudy. Isip ang senior pastor sa Trinidad Grace Global Fellowship o ang pastor sa kabataan sa Iligan City. Maraming salamat sa inyong pagsuporta sa atong scholars. Pinagi sa inyong pagpadala niya. Sulat naman kini sa number 0919-819-770. Pinagi sa inyong pag-fix na nato. Pwede na kung mabisitahan ko na malayo. Aron magamit ka ng wala ang mga nagamit. Maraming salamat si Pastor Rudy. Isip ang tunang host mo mga program.